Good day! This is Chan of Unlimited Life, but today, ipapakita natin yung recent na pagdaan natin sa Old Zigzag ng Atimonan, Quezon o kung tawagin ay Bitukang Manok. Maraming beses na tayo nakadaan dito, ang kaibahan nga lang, this time ay tinry natin magmaneho using only the normal driving mode. Ang tanong, kaya ba ng Honda City ang ganito katarik at kakipot na akyatan? At ano-ano pa ba yung mga natutunan natin sa pagmamaneho dito? Lahat ng yan at marami pang iba, pero bago natin simulan mga ka-Chandy, eto muna! Itong Bitukang Manok o Old Zigzag ay matatagpuan sa Atimonan, Quezon. Kilala rin itong bilang Emi o Imi, depende sa dila ng kausap mo sa Quezon Province. Madalas itong bagtasin ng mga papuntang Bicol o Southern Quezon. Around 200 meters above sea level ang Old Zigzag Road na may malimit na kurbada na animo ay hugis isaw o bitukan ng manok. Personally, mas gusto ko dumaan dito sa Old Zigzag kasi napakaganda ng tanawin at mas maiksi ang biyahe kaysa sa diversion road. Makakatipid ka dito ng 10 to 15 minutes depende sa bilis ng kotse at pinapatupad na one-way traffic sa ilang sharp curve area. Para less stress sa engine, ang recommended driving gear dito ay first o second gear lamang. Pero dahil curious nga tayo kung kakayanin ba ng Honda City ang Bitukang Manok, nag-decide tayo na for this trip ay subukan naman natin ang normal driving mode lamang. 3 things I've learned sa Bitukang Manok o Old Atimonan Zigzag na nag-normal driving mode tayo. Number 1. Modern car engines are capable in uphill. Sa case ng Honda City na 1.5 liter ang makina, kahit naka-normal drive lang tayo, hindi ko napansin na nahihirapan ang engine nito. I made sure lang na may enough buwelo ang kotse at abundant space sa unahan para I have plenty of time to adjust my driving. Yung normal power ng City is enough but not exceptional. Tatlo kami sa loob at halos puno ang trunk at may ilang gamit din sa backseat. Bukas rin nga pala ang aircon the whole trip. Unlike S-Mode, mas kinakailangan ko rin na bigatan ng apak sa gas pedal para ma-achieve ang gusto kong power sa akyatan. Pero yes, mas effortless talaga ang S-Mode ng City sa akyatan. Mas ramdam talaga yung lakas, hatak at sipa nito sa S-Mode. Noticeable na 1 notch lower naman sa normal drive. Di bale, sa ganitong kalsada rin kasi ay hindi mo gugustuhin humataw. Medyo delikado lalo na kung gabi o umuulan. Sa case na ibang kotse, kung 1.5 liter or more ang engine ng auto mo at hindi naman ito overloaded, wala kang magiging problema sa akyatin sa Bitukang Manok. Kung smaller na 1.2 o 1.3 liter naman ang engine, ay kakayanin pa rin ito. Just drive it lang sa lower gear at wag masyadong mabigat ang dala. Use first or second gear, D1, D2, o L depende sa modelo ng kotse o sa case ng Honda City, ang S-Mode. Number 2. Driving skills and experience are essential. Sa daming beses na pagdaan ko sa Bitukang Manok, na-realize ko na more on skills ng driver ang Old Zigzag. Dahil capable na nga ang mga new vehicles ngayon, almost all cars can be driven here. Pero for safety, kung new driver ka, please huwag ka na muna dumaan dito. Ako ata ay after 1 year pa bago nakapagmaneho dito. Minake sure ko muna na confident ako at precise na ang steering at cornering ko bago ako nag-decide dumaan. Medyo may katagalan pero naging safe naman ang naging biyahe ko. Also, kung naka-manual transmission ang kotse mo, make sure na alam at marunong ka pag nakabitin ang kotse sa uphill. Nagpapatupad kasi dito ng one-way traffic sa ilang sharp curve area. Kaya minsan, aabutan kang nakahang yung auto sa uphill. Medyo intense yan pag bago ka pa lang natututong magmaneho ng manual transmission. Kasi kahit nga yung mga naka-automatic at walang hill start assist ang kotse, usually ay uurong ng konti bago makaabante. Ano pa kaya yung bago pa lang natututong mag-manual? Tas baka mamaya mamatayan ka pa ng makina habang nakabitin. Medyo scary yan. Kaya mas okay na doon ka dumaan sa kabila sa diversion road. Hindi masyadong matarik ang akyatin doon, tas mas malapad ang kalsada. Medyo malalaki lang talaga ang mga butas at lubak nung huling daan ko. Kung nakapagmaneho ka doon recently,
Palapag naman sa comment section yung current road condition sa Atimonan Diversion Road. Number 3. The road is easier than it appears. Medyo nakaka-overwhelm yung idea na pagmamaneho sa Bitukang Manok, lalo na kung first timer ka. Sa dami ba naman ng horror stories and accidents dito, lalo na ng mga bata pa tayo, it gave an impression na mahirap at delikado dumaan dito. Noong 90s, madalas dumaan dito yung mga bus at saka mga trucks. Ang liit pa ng kalsada nun, imagine yung salubungan at pag-approach nila sa kurbada. Kaya naman, madalas yung aksidente dati dito. Ngayon, mas malawak na at bawal na ang mga trucks at buses. Kaya naman, relatively safer na dumaan dito ngayon. Tas mas capable na rin ang mga engine and transmission ng mga vehicle ngayon, basta wag ka lang talaga mag-overload at gumamit ng tamang gear. Minsan, ang dami pang new technology to assist us in driving. Kung may enough experience ka na sa driving, lalo na sa uphill and downhill at sharp curve, wala ka na rin magiging problema dito. Basta dahan-dahan lang, follow the speed limit at bantayan ang kulay ng flags ng nagtatraffic. Be cautious lang sa kalsada kasi may part na malubak talaga. Kaya wag hahataw kasi literally ay nagdadrive ka sa gilid ng bangin. Base sa experience ko, mas okay yung pa-Bicol na side kaysa sa pa-Manila in terms of lubak or quality of road. Anyways, ibang usapan naman kung may fear of heights ka. Pag-isipan na munang mabuti kasi literal nakita mo ang bangin dito. Ayun lang! I hope na nakatulong itong video na to. Thank you for watching this content. Don't forget to like and subscribe sa ating Limited Life YouTube channel and follow my Facebook and TikTok accounts for more related contents. Hanggang sa susunod mga ka-Chanli! Drive safely! Ingat!